Basahin ko muna sa inyo, ha? Ito. Yeah? Although this is October 15, 2025. Rock and Rocket. Is Magalong protecting Paulo Duterte? Eric Yap? Remember mga ka-clear, as early as 2019, ngayon lang daw, di umano, nagsampa ng kaso. Di ko alam kung siya nagsampa ng kaso o sumausaw lang siya. Hindi ko alam. Sabi lang niya, nagsampa na sila ng kaso. Hindi ko alam kung sino yung sila. Baka di natin alam, ha? Hindi ko alam. Hindi niya napakita. ICI ba? Siya mismo ba? Copying the actions made by Senator Trillanes? The same way of filing a case? O pinasa niya sa ICI? O ipinasa niya sa ombudsman? Hindi ko alam. Basta sinabi niya, nagsampa na siya. Ngayon lang. Pero, as early as 2019, ito ay kanya na daw iniimbestigahan. 2019 pa, mga ka-clear. 2019. At that time, 2019, mayor na siya. Pero bago siya nag-mayor, naging membro siya ng board ng PNOC. Appointed siya ni dating Pangulong Duterte. Wait, nakita ko ulit sa inyo, ha? Wait lang, mga. Ayan, ha? President Rodrigo Duterte appointed Benjamin Magalong as a member of the PNOC, Philippine National Oil Company. Ano kaya alam niya dito, no? Ano kaya? Hindi ko alam, ha? Kung anong expertise niya sa oil. On January 5, 2018, to serve the unexpired term of another director. His term was set to expire on June 30, 2018. Kasi, alam ko magtatakbo siyang mayor, eh. Diba? So, bago ito, mga ka-clear, ulitin natin sa mga bago, siya ay in-appoint ni dating Pangulong Duterte bilang Oversight Committee Head ng Tokhang. Yon. So, at that time na magre-retire siya sa PNP, 2018, 2016, hanggang 2016 yata siya, eh. 2018 PNOC siya. In between, hindi ko alam. Hindi ko alam nakita so, anong in between. Basta in-appoint siya ni dating Pangulo Duterte sa PNOC. Kaya ganun sila. Kaya hinahangaan niya yung leadership ni dating Pangulong Duterte no matter what. Kahit meron siyang question about EJK, hindi siya kumalas. Ipinagtanggol pa niya ang EJK. No, not EJK. Ipinagtanggol niya si dating Pangulong Duterte, ipinagtanggol niya si Senator Bato de la Rosa sa action nila sa EJK. Diba? Okay, mga clear. Ito kasi, yan, no? Diba? This is 2025 October. Davao City Representative Paulo Duterte and Benguet Representative Eric Goyap are reportedly behind the overpriced 36 billion rocknetting project in Benguet carried out during the Duterte administration. Mga ka-clear, sinabi dati ni Senator Trillanes na as early as 2022, binanggit or alam na o sinabi na Mayor Magalong kay Senator Trillanes yung taong mga involved. Kaya nga siya hinahamon. Dapat daw hindi niya mapangalanan. In fact, alam niya naman kung sino daw yung involved. Kung 2019, imagine mo mga 2019, investigador ka, magaling kang investigador. Hindi mo na pangalanan. Ito na lang, nung umingay na yung pangalang Eric Yap at nagkaroon na ng AMLAC issue. Diba? Tama, basahin ko lang. In October 15, ha? Kaya, lakihan ko. Yan. Montalban said, anyway, discuss natin to. Magalong had privately told former Senator Antonio Trillanes IV back in 2022, ito pa rin, about the alleged involvement of Duterte and Yap in the overpriced project. Pero mga ka-clear, hindi niya sinama ang Duterte sa kaso ni Eric Yap. Never niya rin nabanggit si Pulong Duterte sa rocknetting issue. Diba? Wala Ito naman according to Senator Trillanes, ha? Okay? According to Montalban, Magalong silence since then makes him complicit. Tinolerate mo. Kasabwat. Dahil sa iyong hindi pagkibo, lumalabas na ikay kasabwat na. Naging kasabwat ka. Magalong, sabi dito, has to pay a certain price because it has taken him 3 years of concealing those names. It will expose him as a Duterte protector.
Once we know who these anomaly managers were, it will definitely define Magalong as no doubt a Duterte protector. Magalong is actually doomed. Okay? So, hanggang ngayon, hindi niya pa nababanggit ang Duterte. Nung marami na nababanggit about Eric Yap, pinapush na ng Pangulo, imbestigahan yan, at nandiyan na yung AMLAC, na-freeze na yung assets, saka siya nagsalita. Di ba, may pinakita ko sa inyo yung video, na never niya even after siya nag-resign sa ICI, hindi pa niya mapangalanan kung sino yung involved. Kasi, hindi pa daw siya tapos mag-imbestiga. Di ba? Parang wow, ang dating. Bakit sa galing-galing niyang mag-imbestiga? Ang tagal niyang pangalanan. Ha? Bakit? Eric Yap daw kasi ay BFF ni Pulong Duterte. No way out na siguro siya, kaya he has to mention it. Kasi na-mention na ng iba. Na-mention na. Na-freeze na yung asset ng AMLAC. Pina-freeze na ng AMLAC. Okay? Pero, ang bilis niyang manghusga sa Ilocos Norte, District 1. Wala namang problema, mga ka-clear. Walang problema doon. Dahil ang sabi naman ng Pangulo, walang sinisino kahit kamag-anak. Problema lang dito, totoo bang naimbestigahan mo? Ha? O nagne-name drop lang para masira ang Marcos? Ha? Kamukha nung ginawa, parang may pattern na, parang ginawa kay dating Pangulong Noynoy. Diba? Ito, diba? Sino ba ang gumawa nung report nun sa mamasapan, no? Di ba si Atty. Karen Jimeno? Siya daw nagsulat. Si Atty. Karen Jimeno. Diba? Spokesperson ba dati si Karen Jimeno? Ni Corona? Ni Justice Corona? Sa impeachment trial? Ito mga kakli, pa-analyze ko na sa inyo. Alam ko na take up na natin to. Pero pa-analyze ko na sa inyo. Sa EJK, ulitin ko lang, sinabi ni Mayor Magalong, walang kasalanan ang dating Pangulong Duterte. Because he is just a strategic guidance. He's the what, not the how. So lahat, biniblame niya doon sa nag-implement. Not Duterte. Diba? Pero, pagdating sa mamasapan, no, yun ang yan sa mamasapan, no, kasalanan ni Pinoy. Bakit magkaiba? Akala ko ba strategic lang yung presidente? The what? Bakit kay Pinoy? Pinangangalandakan mo, mali ang ginawa niya. Siya may kasalanan. Di ba the what din lang yun? Iba naman yung the how. At magkaiba yung pag-analyze niya. Diba? And every now and then, binibring up niya to. Pangulo na si dating Pangulong Duterte, sinisira pa niya rin. Hindi na sisira. Binibring up niya pa din ang di umanong kasalanan ni Pinoy as the president at the time na nangyari yung sa mamasapan. O, diba? Magkaiba ang kanyang pananaw patungkol sa EJK pati sa mamasapan incident. Magkaiba. Diba? Kitang-kita mo, protektado ang Duterte. Diba? Pagpatay ng tao, accepted niya. Diba? Tolerated? Wala siya nireklamo. Hindi siya nagpala anumang case. Tuloy lang. Wala tayong nadinig from 2016 hanggang ngayon. Na mali ang ginawa ni dating Pangulong Duterte. Wala. Diba? Ito pala, ito yung tingin ko. Kayo na po ang maghusga. Kasi ngayon, feeling ko lang, sa aking paningin, nung gustong-gusto niya, na mapasama, kaya siya nagpa-interview. Gusto niya magkaroon ng independent commission para mag-investigate, right? Sinabi niya, nag-volunteer siya. Without minding na he's the mayor. Inamin naman niya, nag-volunteer siya. Diba? Bakit kaya? Inisip ko tuloy. Bakit kaya? Para maiwasan yung 51B sa Davao. Diba? Para maproteksyonan yung... Tingin ko lang mga klira, hindi ko binibintang, tinatanong ko.
yung ghost projects as early as 2020, nag-initiate ba siyang alamin to? 2020 pa yon. Yung 51B na flood control project sa Davao City, nag-initiate ba siya doon? Ano lang? That's 2020 pa. Panahon ni dating Pulong, 2019 to 2022 yung 51B. Pero ngayon, nung nawala siya sa ICI, puro negative siya. The way I see it, negative siya sa Pangulo. Wala nang kwenta yung ICI, mabagal, walang power, walang budget. ICI, nabayaran nyo na ba? Sorry po nabayaran nyo na po ba yung utang nyo? Ha? Papayaran nyo na po. May pondo yan eh. Diba? Tapos, sasabihin niya, nagkaroon ng caretaker. Okay, si Mr. Ramon Ang. Diba? Ibig sabihin, at the back of his mind, pwedeng magkaroon ng caretaker at mawala ang Pangulong Marcos Jr. sa posisyon. Diba? Ha? Tapos ano pa? Marami siyang negatibo. Ito, sinabi niya, mga ka-clear, ito. Diba? Sabi ko sa inyo, sa tinagal-tagal niya na nag-iimbestiga ng rock netting, di ba wala siya na pangalanan? Until ngayon lang, ito lang. Nung wala na, no way out, lumalabas Eric Yap. Pero never niya pangalanan si Pulong, ha? Pero dito sa Ilocos Norte, tanong natin sa kanya, ilang beses niyong pinuntahan? Kasi, may ini-insinuate siya sa Ilocos Norte District 1, First District, ni Kong Sandro Marcos. Tandaan natin, si Kong Sandro Marcos nag-volunteer magpa-investigate. Matapang. Si Pulong. Si Kong Pulong. Diba? Si Kong Pulong. May nasabi ba siya? Okay. Ano sabi niya ngayon? Kay Kong Sandro Marcos. 13B daw ang allocations. 13B. Diba? At puro, walang ghost projects pero substandard. Paano mo na-imbestigahan? Na lahat yun substandard. Ilang beses ka pa pumunta? Tanong natin dito. Ilang beses ka pumunta? Diba? Finish yung project ha? Finish yung project. Sabi niya substandard lang. Anong measurement mo? Paano mo na-check? May report ka ba? May report ba? Na substandard. Kasi mga kakli, mas technical, mas mahirap kasing imbestigahan kapag buo. Kasi titignan mo yan, dapat may engineer ka dyan, substandard to, ganyan. Hindi pwedeng tingin mo lang, engineer ba to si ano? Si Mayor Magalong? Ito nga. Tingnan ko nga. Alam ko, di ba PMA siya? Pero hindi ko alam kung nagtapos ba siya ng engineer or what? Or graduate ba siya ng engineering? Tingnan natin. No! Sabi dito. Pero namin, sa AI to is not primarily known as an engineer. He's a retired 3-star police general. Kaya ang tanong natin, okay lang naman yan mga kakli, sige, imbestigahan mo na imbestigahan. Pero saan na lahat? Yung mga naunang 2020 ghost projects, dapat inala muna. Di ba? So ngayon, sinasabi niya, na substandard yung mga materialis na ginamit sa Ilocos Norte. Tanong natin, may report? May report ba? Kasi dami sinasabi minsan ni Mayor Magalong, walang ebidensya eh. Tapos sabihin na, tanong mo sa kanya. Ginawa niya sa akin yun eh. Di ba sabi niya may nagutos sa aking iba? Tapos natanong siya, sino po nagutos? Itanong niyo sa kanya, hala, ikaw nagbintang? Tapos ako magsasagot ang binintang mo sa akin? Parang mali yata yun. Di ba? So, ito tingin ko mga kakli, kung bakit hindi niya mapuna-puna ang mga Duterte. Tingnan natin to. Mas malaki, grabe. So, contractor na nga, congressman pa, gano'n? Yun lang. Tingnan mo yung mga congressman, tameme, wala nagsasalita. Sakot sila eh. Pero, so Sara is now the leading presidential candidate if she decides to run. In your opinion, who will be her perfect running mate? Amy Marcos. President? No. Sara is running for president in 2028. Who do you think should be her Running mate? running mate? I don't know, but ako if I'm asked, I would recommend Magalong. Si? Yun. Sara Magalong? Diba? Sara Magalong. Benjamin Kasi Magalong. regional okay. Mindanao, Luzon. Question number, magkaibigan na ba si VP Sara at si Senator Bongo? Diba? Natatandaan niyo din? Natatandaan niyo rin ba? Nung minsan nagsalita si Harry Roque, kung tinanong niya si VP Sara kung nakausap niya na si Magalong.
So, ito ba yung dahilan kung ba't hindi niya puna-puna? Pati yung confidential funds, pati mga, pati yung ano ha, yung fake na AFP certificate ha. Actually, hindi fake yun. Ginamit lang na pang cover up sa 15 million. Wala akong nadinig na say doon ni Mayor Magalong. Good governance to ha. Wala akong nadinig. So, ito ba yung dahilan? Ito ba yung dahilan? Kung bakit? Hindi niya mabanggit-banggit ang mga Duterte na may mali. Malakas siya magsita noon, panahon ni Pinoy. Na wala yun eh, actually. Yung ganun tapang before, wala eh. Sa ngayon, takot siya magpangalan. Kahit yung 777, 30, wala siya na pangalanan doon. Puro bintang. Puro kwento. Diba? At itong rocknetting na to, hindi pa nag-ingay pati yung AMLAC. Pero yun, sabi nga ni Montalvan, ba't hindi mo pangalanan? Si Pulong Duterte. Ito yung nakita natin. Diba? Mukhang inaano sila. President? No. Sara is running for president in Okay. 2028. Who do you think should be her Running mate? running mate? I don't know, but ako if If I'm you're asked, if asked, I'm yes, asked, I would recommend Magalong. Ba? Benji Kasi Magalong. regional eh. Yun na yun, mga ka-clear. May plano. Kaya siya ngayon, lagi nasa media. Yun lang yung tingin ko. Diba? Yun lang yung tingin ko. Marami na pwede magbigay ng opinion. Hindi naman kasalanan magbigay ng opinion. Diba? So, mukha sila ang pinag-prepare. Sara Magalong. Kaya, never niya. Ito tingnan niyo na yung pattern mga kakli. Simulan niyo na ngayon. Yung pattern. Kung paano niya tingnan niyo kung gigibain niya ang proyekto, ang mga ginagawa ng Pangulo Marcos Jr. Diba? Pansinin niyo lahat ng interviews niya. The way I see it, most of them, negative para kay Pangulo Marcos Jr. Tingnan niyo. Pati yung mga kasamahan niya. Pati yung mga umaalalay sa kanya. Yung mga umaalalay ba sa kanya, nasa paligid niya ba? Siniraan ang mga Duterte? Tingnan niyo. Diba? Puro panira sa administrasyon, especially kay Pangulo Marcos Jr. Sinuway niya ba yon? Hindi. So, kita nyo na. Tingin ko doon ang punta. Overrated lang na investigador yan. Sabi ni, ano kanina yung ba? Jojo. Overrated lang po siyang investigador. Siguro nga. Kasi imagine nyo, 2019 niya pa sinimulan ng rocknetting. Inip na inip si Senator Trillanes sa kanyang pagbubunyag. Nilalagay kasi siya sa pedestal ng iba. Tapos, good governance na yung dating. When in fact, iba kasi yung good governance with action. Iba yung good governance for media. Iba yun. Magkaiba yun. So, dito, sa ibinunyag, sabi niya sa sarili niya yan. Pero, DDS to eh. Die hard to. So, don't tell us na hindi niya na pag-uusapan. Now you know, mga ka-clear. Now you know kung bakit. Never siya naging mega sa mga Duterte. So, ito siguro yung plano. Diba? Ito yung nakikita ko. Akin to, opinion ko to. Opinion din naman ni Belio yung sinabi niya, Belio. Diba?